Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2023 crime action Korean movie film na pinamagatang Hail Boksun. Nagsimula ang pelikula sa isang miyembro ng Yakuza na si Oda Shinichiro, kagigising lang at nakahubad sa tabi ng riles ng tren. Lumapit sa kanya ang babaeng nagngangalang Gil Boksun. Sa likod ng maamo niyang itsura, ang babaeng ito ang pinakakinatatakutang assassin sa South Korea. Plano niyang patayin si Oda pero binigyan niya ito ng pagkakataon kung saan maglalaban sila sa isang tunggalian. Matinding sagupaan ang naganap sa pagitan ng dalawa pero sa huli, napuruhan ni Oda si Boksun. Gayunpaman isa lang pala itong prediksyon sa isipan ni Boksun at napagtanto niya na walang binatbat ang sandata niya laban sa katane kaya nagpasya na lang siyang barilin si Oda ng pistol. Pag-uwi ni Boksun, nadiskubre niya ang tinatagong yosi ng kanyang anak. Nagpaalala ito kay Boksun sa nakaraan niyang buhay nung nahuli siya ng mapang-abusong ama na naninigarilyo at pinakain nito sa kanya ang yosi. Nang umuwi na ang anak niyang si Jae-young, nag-isip siya ng ilang mga senaryo at napagtantong mauuwi lang din ito sa argumento, kaya pinili niya na lang manahimik at huwag sawayin ang anak. Walang kaalam-alam si Jae-young na ang kanyang ina ay isang assassin at may tampo siya sa ina dahil palagi daw itong abala sa kanyang trabaho. Kinabukasan, lumabas sa balita ang pagkamatay ni Oda. Natuwa naman si Min-kyu na nagawa ni Boksun ang kanyang trabaho. Lumalabas na si Gil Boksun pala ay isang contract killer na nagtatrabaho sa MK Enterprise na pinapatakbo ni Cha Min-kyu. Kalaunan sa gabing yun, kasama ni Boksun nag-dinner ang mga kapwa niya hitman. Ang bawat isa ay humahanga sa taglay na kahusayan ni Boksun. Habang nag-uusap, tinalakay nila ang tatlong mahalagang tuntunin ng kumpanya para sa bawat assassin. Huwag papatay ng menor de edad, huwag gagawa ng trabaho na hindi inatas sa kanila, at huwag tatalikdan ang trabahong itinalaga sa kanila. Ang sinumang lalabag sa tatlong rules na ito ay papatayin. Matapos ang meeting, nasalubong ni Boksun ang grupo ng mga gangster at binastos siya ng mga ito. Gumanti din naman si Boksun ng pangiinsulto sa mga gangster pero bago pa sila makaporma, biglang dumating ang lalaking si Hee-sung at binugbog niyang lahat ang mga gangster. Si Hee-sung ay kasing husay ni Boksun pagdating sa pagpaslang. Kalaunan masayang ginugol ni Boksun at Hee-sung ang buong gabi. Samantala, si Jae-young ay nakipagkita sa kanyang girlfriend na si Sora. Sikreto lang ang kanilang relasyon dahil batid na hindi ito aaprubahan ng kanilang mga magulang. Sa kasamaang palad na putol ang masaya nilang sandali nang dumating ang iba pa nilang kaklase. Inaya ni Cholwo si Jae-young sa isang date pero tinanggihan niya ito. Kinabukasan, nagtungo si Boksun sa opisina para makipagkita kay Min-kyu, subalit hinarang siya ni Min-hee na kapatid ni Min-kyu. Dadalhin niya daw siya sa isang special event. Lumipat ang eksena sa madilim na banyo. Inatake ni Yong-ji ang isang lalaki na nagudyok ng matinding tunggalian. Lumalabas na isa pala itong akademya para sa mga batang assassin. Dumating na si Boksun at pinakilala siya ni Min-hee sa mga estudyante. Nakiusap si Min-hee kay Boksun na makipag-sparring siya kay Yong-ji dahil isa daw ito sa mga masugid niyang tagahanga. Gamit ni Yong-ji ang kahoy na kutsilyo habang marker naman kay Boksun. Nagsimula na silang mag-sparring pero malinaw na kulang pa ang kakayahan ni Yong-ji. Pagkatapos nakipagkita na nga si Boksun kay Min-kyu at pinapili siya nito ng 2 envelope para sa susunod niyang misyon. Tiningnan niya ang napiling envelope at nakasaad dito ang misyon ng pagpatay sa isang binatilyo. Nilinaw naman ni Min-kyu na nasa 8 gulang na ang binatang papatayin niya. Walang magawa si Boksun kundi tanggapin ang misyon pero pinaalala niya kay Min-kyu na malapit nang magtapos ang kontrata niya at magre-retire na siya. Naabala ang kanilang pag-uusap nang makatanggap ng tawag si Boksun mula sa eskwelahan kung saan pinaalam sa kanya ng principal ang ginawang pagsaksak ng kanyang anak kay Cholwo. Agad siyang nagtungo sa eskwelahan at sinabi sa kanya na si Jae-young ay may posibilidad na mapatalsik sa eskwelahan dahil sa ginawa nito at tumanggi rin itong aminin ang dahilan kaya sa ngayon ay sinususpinde muna nila ang kanyang anak habang isinasagawa ang investigasyon. Maya-maya ay kinumpronte ni Boksun ang anak para alamin ang paliwanag. Ngunit tanging tugon lang ni Jae-young ay gusto niya lang daw talaga patayin si Cholwo. Kalaunan nakipagkita si Boksun kay Hee-sung para makipagkwentuhan.
Ibinahagi niya ang pag-aalala kay Jae-young na baka isang araw ay maging katulad siya ng kanyang anak. Lumipat ang eksena sa nagaganap na pagpupulong ng mga leader ng Assassin Company sa ilalim ng MK Enterprise. Natuklasan nila ang ginawang pagpatay na labas sa utos ng kumpanya. Nahinuha din nila na ang salarin ay marahil isa sa kanilang empleyado dahil sa propesyonal na pamamaraan ng pagpatay sa mga biktima. Sinigurado naman ni Min-kyu sa bawat isa na kung totoo nga ito, hindi siya mag-aalangan na patayin ang salarin dahil sa paglabag sa alituntunin ng kumpanya. Ang hindi niya alam, nakaayon pala itong lahat sa plano ni Min-hee na may pagnanais na patayin si Bok-sun. Balik kay Bok-sun, pinipilit niya pa rin kausapin ang anak pero binabaliwala lang siya nito. Sa mga sandaling ito nakatanggap siya ng tawag mula kay Min-kyu para ay paalam na ang rookie na si Young-ji ang magiging partner niya sa kanyang misyon. Pagsapit ng gabi, sinimulan na ng dalawa ang misyon at nagtungo sila sa apartment ng papatayin nilang binata. Pagkatapos itinuro niya kay Young-ji ang mga paraan ng pagpatay para magmukha itong suicide. Ngunit nang gagawin niya na ito, namukaan niya ang itsura ng binata. Lumalabas na anak pala ito ng kakilala niyang senator. Biglang tumawag ang kanyang anak kung saan umiiyak ito na humihingi ng tawad. Dahil dito, nagpasya si Bok-sun na wag ituloy ang pagpatay sa binata. Tinawagan niya si Min-kyu at sinabing nabigo niya raw ang misyon. Samantala si Min-kyu naman ay kararating lang sa Russian bar habang kausap si Jae-young para isagawa ang kanyang misyon. Habang nakikipaglaban ay pinipilit niya paaminin si Bok-sun ng katotohanan dahil hindi siya naniniwalang mabibigo si Bok-sun sa simpleng misyon. Kaya kinausap nito si Young-ji para kumpirmahin ngunit ganun din ang tugon ni Young-ji. Dahil dito pinaalala ni Min-kyu ang paglabag ni Bok-sun sa rules. At para malutas ang problemang ito, iminungkahi ni Bok-sun na i-extend niya ang kanyang kontrata sa kumpanya at dagdag niya pa na kung pwede wag nang ituloy ang nabigo niyang misyon. Tinanggap naman ito ni Min-kyu. Pag-uwi ni Bok-sun sa bahay, natagpuan niyang tulag na ang anak. Pero sa katotohanan ay nagpapanggap lang itong tulag dahil hinihintay nitong mag-reply ang girlfriend niya. Kinabukasan, tinawagan ni Min-kyu ang kapatid na isara na nito ang kaso patungkol sa senator sa kabila ng posibilidad na maaaring ikasira ito ng reputasyon ng kumpanya. Batid na ni Min-hee na dahil ito kay Bok-sun kaya mas lalo niya itong ikinagalit. Kaya naman, pinuntahan niya si Hee-sung para pakiusapan na tapusin nito ang nabigong misyon ni Bok-sun na agad niya namang tinanggap upang kumita ng pera para sa operasyon daw ng ama niyang may sakit. Habang nasa eroplano, naalala ni Min-kyu ang unang araw na nakilala niya si Bok-sun maraming taon na ang nakalipas. Nang pumasok si Min-kyu ng bahay para patayin ang lalaki, bigla namang dumating ang anak nito. Ito ay si Bok-sun at hindi siya nag-aalala na papatayin na ang mapang-abuso niyang ama, sa halip siya pa ang sumipa ng upuan para tuluyang patayin ang ama. Sobrang nagulat si Min-kyu sa ginawa ni Bok-sun kaya kinuha niya ito para sanayin maging assassin. Kalaunan, inamin na ni Jae-young ang buong katotohanan kay Bok-sun kung bakit niya sinaksak si Chol-woo. Lumalabas na blinakmail pala siya ni Chol-woo sa pamamagitan ng litrato nila ni Sora na naghahalikan. Hindi niya raw ito ikakalat kung papayag si Jae-young makipag-date sa kanya ng isang buwan. Mas lalong nagalit si Jae-young nang sabihin sa kanya ni Sora na tanggapin na lang nito ang alok ni Chol-woo alang-alang sa kanilang reputasyon. Kaya dito na nga sinaksak ni Jae-young si Chol-woo. Nagulat si Bok-sun sa anak nang malaman niyang nagkakagusto ito sa mga babae. Naabala ang pag-uusap nila nang biglang bumisita si Young-ji. Biglang inatake siya ni Bok-sun at ilang sandali ay kumalma din ang ipaliwanag ni Young-ji na sinisante na siya sa trabaho dahil daw sa nabigo nilang misyon nung isang gabi. Kalaunan pumunta ang dalawa sa bar. Dumating din doon ang mga kapwa-assassin ni Bok-sun kasama si Hee-sung kung saan kino-congratulate nila si Hee-sung dahil na-promote na ito sa rank A gaya ni ng level ni Bok-sun. Samantala kinumpronte ni Min-kyu si Min-hee dahil sa pagtutuloy nito sa kaso ng senator kahit na ipinatigil niya na. Balik sa bar, nabalitaan ni Bok-sun ang pagkamatay ng binata kaya agad niyang napagtanto at sinaway si Hee-sung. Ngunit bigla namang tumawag si Min-hee at sinabing laksan nito ang speaker ng cellphone. Pagkatapos nagmungkahi siya ng misyon na patayin si Bok-sun at kung sino man ang makakagawa nito ay magkakamit ng malaking pabuya. Kaya naman kahit kaibigan nila si Bok-sun, tinanggap pa rin nila ang misyon alang-alang sa pabuya. Sa huli, nakiusap si Hee-sung kay Bok-sun na siya na ang bahala sa kanyang ama. Kalaunan sa gabing yun habang papauwi, galit na kinumpronte siya ni Min-kyu at sinakal sa pader.
Galit na galit siya dahil sa pagsuway ni Boksun sa mga alituntunin ng kumpanya. Ilang saglit pa ay dumating si Youngji at sinabing si Minhee ang may pakana ng lahat kung bakit nagawa yun ni Boksun. Sinabi ni Minkyu na pumunta si Boksun kinabukasan sa kanyang opisina para i-renew ang kontrata niya dahil ito lang daw ang paraan para protektahan siya sa lahat ng paglabag niya sa rules. Pag-alis ni Boksun, sinabi ni Minkyu kay Youngji na wag itong sasabihin kahit kanino. Pag-uwi ng bahay, napansin siya ng anak na malungkot at pagod. Sinabi ni Jae-young na natuklasan daw nito ang baril ni Boksun sa kanyang bag kaya inakala niya na isang CIA ang kanyang ina. Kinabukasan, nagkaroon muli ng pagpupulong ang mga leaders para pag-usapan ang nangyaring pagpatay sa kanilang mga tauhan at suspetya nila na may kinalaman dito si Minkyu. Inamin naman ni Minkyu na ginawa nga ito ni Boksun para ipagtanggol daw ang sarili at nag-alok siya ng pera bilang pambayad sa kasalanan ni Boksun. Ngunit hindi pumayag ang ibang boss at sinabing kailangan nitong manatili sa rules kaya dapat niya mismong ayusin ang problemang ito alang-alang sa rules. Ngunit agad siyang pinatay ni Minkyu at pinaalala na siya raw mismo ang rules kaya umalis na rin ang ibang leader dahil sa takot. Samantala dumating na si Boksun sa opisina para pirmahan ang kontrata, ngunit nasalubong niya naman doon si Minhee at ibinunyag sa kanya na pinatay daw ni Minkyu si Youngji kagabi pag-alis niya. Sa pagkagalit, pinatay ni Boksun si Minhee gamit ang pen at iniwan ito sa mesa bilang mensahe na nais nitong harapin si Minkyu sa isang duelo. Kinagabihan, sabay na nag-dinner ang mag-ina. Nais niyang gugulin ang huling sandali kasama ang anak kung sakaling mabigo man siya sa duelo nila ni Minkyu. Kalaunan, dumating na si Boksun sa opisina at sinalubong siya ni Minkyu ng bala pagbukas ng pinto ng elevator. Pagkatapos inaya muna siya ni Minkyu mag-inuman. Sinimulan ni Boksun ang ilang mga prediksyon kung paano mapapatay si Minkyu sa lahat ng paraan, ngunit kahit anong subok niya, napagtanto niyang hindi pa rin siya uubra. Gayunpaman ang ipaalala ni Minkyu nung unang araw niyang nakilala si Boksun, napagtanto niya agad na ang kahinaan ni Minkyu ay ang kanyang sarili mismo. Lumalabas na mahal pa rin ni Minkyu si Boksun, kaya sinamantala nito ang pagkakataon upang tuluyang patayin si Minkyu gamit ang katana. Bago mamatay, sinabi ni Minkyu na nagpadala raw siya ng tablet sa kanyang anak, nang sa ganon ay mapanood daw ni Jae-young ang lahat sa CCTV kung sino at ano talaga ang totoong trabaho ng kanyang ina. Sobrang nagpanik si Boksun kaya nagmadali siyang umuwi ng bahay. Natatakot siya na baka ikasuklam siya ng kanyang anak. Gayunpaman naabutan niyang natutulog na ang anak. Ilang saglit pa ay nagising si Jae-young at pinuri ang kanyang ina dahil sa pagsisikap daw nito sa trabaho para sa kanya, na nag-iwan naman ng pakiramdam na guilty kay Boksun habang nagtataka kung alam ba talaga ng anak niya kung ano ang trabaho niya. Sa huling eksena, opisyal ng pinatalsik sa paaralan si Jae-young ngunit bago yun, na maalam siya sa kanyang girlfriend na si Sora bago umalis ng paaralan. Sa pagtatapos ng pelikula, nakipagtitigan siya kay Chol-woo sabay turo ng kanyang leeg, upang ipaalala kung ano ang kaya nitong gawin. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.